Hey there beauties, it's me again, Russell, and for today's video, I'll be showing you my current favorites makeup products. So ayun, and matagal ko na siyang hindi nagagawa. So ngayon ko lang siya ulit gagawin kasi alam naman natin, mami na ako and medyo busy na. And ngayon nga, hindi na ako masyadong nakakapag-upload kasi ayun nga, mami na, and lahat na ipapakita ko is from a drugstore makeup or drugstore, yun nga, drugstore product. So, ayun, and if you wanna know or kung gusto niyo malaman kung ano yung mga favorite makeup products ko, so please keep on watching. So, yun na nga, papakita ko sa inyo yung current makeup products ko. So, puro lahat makeup products lang ito. So, isa-separate, ituwan ko siguro ng separate video yung skincare product na favorite ko. So, meron din naman akong mga skincare product at mga bath essentials product na favorites ko. So, ayun. Pasensya na sa buko ko. And, pasensya din pala sa background ko kasi dito ko napiling mag-film kasi medyo okay yung lighting at okay yung background kasi sa current ko kasi medyo hindi dito maingay dun kasi medyo maingay talaga kasi malapit talaga dun sa daan. So dito okay na okay lang pero merong konting ingay pa din. So ayan, and let's start na nga, wag na natin patagalin. So first is syempre yung una nating ina-apply sa ating or siguro sa makeup tools talaga ako mag-uumpisa, and this is yung makeup blender ng mine. Medyo madumi na siya kasi hindi ko pa siya nahugasan, debutin. Ayan, and okay na okay ito pag nabasa siya kasi ang lambot-lambot niya, super lambot, and it costs for 199 pesos, pero okay lang naman, good investment naman for a makeup tool, and super lambot niya talaga, and kulay black pa siya, medyo unique sa beauty blender kasi it's good din kasi mabilis mong makita yung dumi. So, mabilis mong makita or ma-identify na meron pang dumi sa makeup blender mo. Kasi yung iba, syempre, katulad ng color yellow, hindi mo medyo nakikita if may dumi pa. Kasi nga, ayun, color yellow din naman yung mga product, mga foundation, mga concealer. So, hindi mo siya makikita. So, ito, okay na okay kasi black, makikita mo talaga. So, ayun. Next makeup tool is this one. This napakalaking makeup brush or powder brush. Ito yung ginagamit ko kasi malaki din naman yung mukha ko, kaya madali na lang, di ba? So, pero hindi ako masyado na nagpa-powder, nagmi-makeup kasi alam naman natin or alam naman niyo naman na mommy na ako and masyado wala na akong time mag-makeup. Pero pag nagmi-makeup ako, ito yung madalas kong gamitin. Ayan, malaki na siya, di ba? So, it costs for what? Medyo mahal lang siguro ito kasi medyo mahal lang siya, and nabili ko siya sa Watsons, siguro sa LA Girl Cosmetics, ewan ko lang, nakalimutan ko na. Ayan siya. Next is for makeup products talaga ito, So, moisturizer na tayo. So, yung moisturizer na ginagamit ko as ever, alam niyo naman siguro ito kasi hindi ko na siya napapalitan. So, nagtitry ako lang ibang products na moisturizer, pero ito talaga, bumabalik talaga ako dito sa kanya. Ito yung Myra Vita Smooth Hydrating Facial Moisturizer, and maliban sa maganda siya, mura pa din siya kasi 105 pesos lang yung pagkakabili ko dito, and meron din siyang nasa pouch na tig na 9 pesos lang. So, ayan. So, okay na okay ito kasi madali siyang tuyo at saka with vitamin E. Vitamin E na alam naman natin na kapag paganda ng skin natin itong vitamin E. Diba? Alam naman natin yung Myra talaga, ayun nga, nakakapaganda ng kutis at ayun nga, iwas matanda, iwas wrinkles, diba? So, ayan, and ano talaga siya, parang parang bago talaga yung skin mo, ayun, basta, ganun. So, ayan, 105 pesos lang to. Nabili ko lang siya sa Natasha, or inutang ko siya sa Natasha. Inutang ko siya sa Natasha kasi ayun nga, 1 month to pay. And, ayun nga, 1 month to pay na nga, diba? So, ayun. Ayan. So, the next one is the
primer. So, yung primer na ginagamit ko is ganun pa din. Yung Maybelline New York Baby Skin Pore Eraser. Ayan, okay na okay kasi sa akin to. And hindi talaga nakikita yung pores ko. Meron siguro, pero minimal na lang, konti na lang. Kasi sa ibang moisture primer, nakita pa rin yung aking pores. Ito, okay na okay to. And it costs for, ano ba to? 100 plus na nga to. 199. Ewan ko lang. So, alam naman natin yung Maybelline. Madalas mag-sale yun. Diba? Kumaring Maybelline. So, madalas mag-sale yung Maybelline. Kaya, kahit mahal, mura pa din siya pag nag-sale. Ayan, hintayin na lang natin mag-sale yung Maybelline. Kasi madalas namang mag-sale yun. Ayan. So, medyo madami pa siya. Kaya, hindi ako mag-restock. So, next is the foundation. So, ayun. Puro Maybelline na lang yung paborito ko. This is the Matte Plus Poreless Foundation or Fit Me Matte Poreless Foundation. This is in the shade 228 or Soft Tan. Ewan ko ba't hindi na focus. Ayan. So, medyo dark siya sa akin kasi acidic ako and medyo nag-oxidize talaga siya sa akin. Yes, nag-oxidize talaga siya. Kasi yung lighter shades na 128 ata yun, na ano ko na tawag yun, nabenta ko. Nabenta ko sa kaklase ko kasi yung iba talaga binibenta ko. Kasi, ayun nga, pre-lab items kasi medyo hindi na ako nag-makeup at hindi ko na ginagamit. So, why at least merong gustong sumali. Ayan, ito po yung baby ko, si Baby Lalisa or Baby Lala. Ayan, Lalisa Febelin. Ayan, so bagong gising lang. Kaya naputol yung video kasi nga nagising siya. Ayan. And medyo nag-tantrums kasi nga bagong gising. So, wait lang kasi papahigain ko lang siya. So, yun na nga. So, yun yung po yung anak ko, si Lalisa. And, just turning 8 months na this August 28. So, ayun. So, medyo bilis-bilis agad natin kasi nga, ayan, gising na siya. So, bibilisan ko na lang ito. So, ayun. And, nasa na ba ako? Sa moisturizer, sa primer, sa foundation. Sa foundation, wait lang. So, ayun na nga, yung foundation. Ayan. And, meron ng naka-pump na version nito. Kasi ito sa akin, yung ano pa lang, yung tinatak-tak-tak-tak pa lang. Kaya ito siya. And, medyo messy siya gamitin. So, ngayon, yung pump na version, okay na okay yun. Kasi, hindi siya masasayang at hindi messy gamitin. So, ayan. And then, the next one is yung powder. So, yung kapartner ng Matte Poreless Foundation is this Maybelline Fit Me Matte Poreless Powder. Ayan, powder. Yes, powder. It is in the shade 130 or Vap Beige. Ayan, medyo maputis yung pinili kong ano nga ito, powder. Kasi, ayun nga, yung medyo dark sa akin yung foundation. Kaya, pinili ko yung mas lighter shades nito. Kaya, para, ayun nga, nag-oxidize kasi sa akin yun. Kaya, mas maputi yung pinili ko para matatakpan niya yung pagka-dark ng foundation. Ayan. So, it costs for 399 pesos. Pero, alam naman natin na nagsisale talaga yung Maybelline lang. Banggang-bangga. Ayun. So, the next one is the eyebrow or the concealer pala. So, ito din. Puro Maybelline at saka isang ano lang ng Maybelline. So, ito yung Maybelline Fit Me Concealer. It is in the shade 1 or 25 or medium mo yan. Ayan. Medyo, ito yung second shades na lighter. So, okay na okay ito kasi bagay sa morena. At saka wala naman akong medyo dark circles sa aking face. Ewan ko nga, palagi nga akong nagpupuyat kasi sa sa anak ko. Pero wala talaga akong dark circles sa ewan ko lang, pinagpala ba ako. Char. Ayan, and hindi talaga ako lumalaki yung eyebags ko. Ito lang talaga. So, ewan ko if bakit. So, ayun nga, and ito is 199
249 pesos. Medyo mahal siya for concealer, pero okay lang naman kasi alam naman natin nagsasale yung Maybelline, di ba? So ayun, and okay na okay siya kasi medyo natural looking lang siya, and hindi talaga siya full coverage katulad ng ibang concealer. So ayun, kasi ayaw ko talaga yung pack na pack talaga na makeup. So okay na okay to kasi natural lang siya. Ayan, the next one is the brow product. So ito lang siguro yung medyo mahal sa mga favorites ko, pero sulit na sulit para sa akin. This is the L'Oreal Paris Brow Artist Genius Kit. Ayan, besh. So ito yung brow palette ko, or favorite brow palette ko. So wala siyang shades, or number 1 ata yung shades niya. Kasi medyo mga ano to, Chinese na to. Okay. So ayun, and this is cost for 499 pesos ata. Medyo mahal siya for a brow product, but sulit na sulit. So tignan nyo naman, matagal na sa akin to. Ayan siya, meron na siyang saktong salamin. Ayan. So, ito yung product, ito yung wax niya, and hindi siya masyadong waxy talaga. Okay na okay sa akin lang, kasi pag masyadong waxy, medyo basa siya, at ewan ko, masyadong malagkit. Pero ito, okay na okay to kasi masyado siyang thick. Okay na okay sa akin yan. And ito, yung brow product, ito yung shades niya. Wait lang, papakita ko sa inyo. Mukhang wala na siya. Mukhang wala na yung shade. Ito, ayan. So, medyo may bagay siya, or universal shades, kasi bagay siya sa brown at saka sa black na brow. Kaya okay na okay to sa akin. And ayan, matagal na sa akin to, pero ito pa rin yung bawas. Gamit na gamit ko na to, partida, gamit na. Kaya ayan, so okay na okay siya kahit mahal, kasi sulit naman to. Good investment to. So ayan, favorite ko lang, wala lang, favorite ko lang talaga yun. Next is highlighter. Yes, for the highlighter, this is the BYS. Ito yung paborito ko, BYS Highlighting Trio. Ayan, so ayun nga, mapaborito ko siya. Maliban sa maganda siya, ayan, ang laki-laki na niya, ang laki-laki na niya. Dalawang product na highlighter, and meron isang powder na ewan ko if ano yung purpose ito. Siguro dito sa brow. Yan, sa brow siguro siya. Ayan. So, yun nga. Maliban sa maganda siya, ang laki-laki na niya. Ang laki na ng pan niya. Ayan. And ito yung mga shades niya. Ang ganda-ganda, diba? So, ayun. Hindi ko lang talaga mag-gets kung saan ko ito gagamitin yung isa. Ewan ko lang. And it costs for 349 ata. Pero okay na yun. Sulit na yun sa product na to, ang laki-laki na, pero wala siyang salamin na kasama, sayang lang, diba? Pero okay naman kung gamitin nyo na lang yung compact mirror nyo. Ayan, okay na okay ito, ayan. So, wala akong paboritong contour, kasi hindi naman pala contour. So, ayun, kasi yung gusto ko talagang makeup is yung mga natural makeup lang, hindi yung mga bonggang makeup, kasi wala naman akong na-attendan talaga ng mga event, mga anong. So, ayun. Next one, or the last makeup product is yung mga lip product na gamit ko talaga. Proven and tested ko na kasi to. And for the matte lipstick or matte liquid lipstick is this, the Superstay Matte Ink. Maybelline Superstay Matte Ink. This is in the shade number 20 or Pioneer. Ewan ko if nakakita, hindi pa rin siya nakakita. So, ayun, and kahit kasi bago ito pag nagpupunta ka ng event or may lakad ka na matagal or kumakain ka talaga or nag-food fight, bubuffet, unlimited mang inasal na kasi besh, kahit kumakain ka, hindi talaga natatanggal yung hindi talaga natatanggal yung lipstick. Siguro konting retouch or re-apply lang para maging okay talaga. So, ayun. And it costs for 299 pesos. And alam naman natin na nagsisale talaga yung Maybelline ng bonggang-bongga palagi.
So, mabibili mo siya sa murang halaga pag nag-sale, di ba? Hintayin nyo na lang mag-sale at namamahalan kayo. And ayun, sulit na siya, matagal siyang maubos. Ayun, ito yung shades niya. So, hindi ko lang siya binonggahan na swatches kasi ayan, konti lang yung nalagay ko kasi ito lang yung prefer ko na yun, na shades. Ayan, medyo hindi talaga siya mapula-pula. Ayan, kasi hindi ako comfortable if ano talaga, pulang-pula talaga yung lips ko. Kaya ito lang yung ginagawa ko. Ayan, next is sa lip and cheek tint naman. So, yung sa cheeks ko, kasi iba yung sa cheeks na ginagamit ko na cheek tint is iba din sa lips ko. So, for the cheek, ito yung ginagamit ko. This is the EV Advanced Lip and Cheek Stain. This is in a shade Berry Red. Ito talaga yung old version pa ng kanilang EV Advanced Lip and Cheek Stain. Kasi meron ng bagong, diba, na nirelease ng mga shades. So, ito yung luma talaga nila. Pero, wala pa akong balak bumili ng iba pang shades. Kasi ito, okay na sa akin to. Yes, sa cheeks ko lang naman. And, red naman siya yung kulay. At saka, 165 pesos siya. And, matagal siyang maubos sa akin. Kaya, hindi pa muna ako magsasadyang ng pera. Kasi, ayun nga, syempre may baby na, and what I like about this product is napaka okay lang yan. So, hindi siya medyo pula-pula dito, pero dito talaga okay na okay siya. At saka super blendable, kahit na patungan mo na siya, or may powder ka na at patungan mo siya nito, super ano pa talaga, blendable. So, meron talaga kasing nagsiset na talaga o nagsistay na dyan pag may powder, pero ito super blendable, kaya okay na okay para sa akin ito. Then, the last but not the least na lip product or yung cheek tint na ginagamit ko sa lips is this. Ito siya ngayon, medyo bumubura ng ano. So, this is the Natasha. Ito siguro yung hindi lang drugstore na favorite ko. So, this is the Natasha Beauty Lip and Cheek Gel in the shade Stargazer. Ayan, okay na okay sa akin itong product na to. And ito yung shades niya. Medyo may pagka-purple na shades. Yun din yung ayaw ko nung una kasi may pagka-purple siya. Pero, ayun nga. So, last time ko lang ginamit to. So, recently ko lang, pero naging favorite ko na siya. Okay guys, tignan naman. Sorry if messy ako paggamitin ng cheek tint. Ayun o. Okay na okay siya sa akin. Basta, gel siya pero hindi siya medyo malagkit. Kasi alam naman natin yung gel, medyo malagkit. So, okay na okay ito para sa akin. Ayan, hindi ko lang siya ginagamit sa cheek kasi medyo nagsiset siya agad-agad. So, ayun. So, ayun lang. Ayun naman yung mga favorite makeup products ko ngayon. So, yung iba, nagsistay pa rin. So, yung iba, ganun pa rin. Binabalik-balikan ko pa din. And meron namang iba na nagbago na. So, ayun lang. And sana nagustuhan niyo itong video na to at nagka-interested kayo sa mga pinakita kong product. So, yun. So, kung like itong video na to, please give it a thumbs up. And if hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na. At click mo na rin yung bell button beside the subscribe button down below para ma-update ka if may bago akong mga gawang videos. So, ayun lang guys. And thank you for watching. And I hope to see you on my next video.